we will look into that kind of operation at nangyari, and if we will see some violations, definitely we will throw the book to them. Masusi ng piniimbestigahan ng pamunuan ng Philippine National Police Directorate for Investigation and Detective Management o DIDM ang operasyon ng PNP Anti-Cybercrime Group sa isang online lending company sa Makati noong October 20. Ito'y matapos umani ng batikos ang ginawang live streaming ng vlogger na si Rendon Labador sa naturang operasyon. Kaya naman, isasalang na sa pre-charge investigation ng DIDM si Captain Michelle Sabino na umano'y nakipag-collaborate kay Labador. The discussion that we have now, I think kailangan i-pre-charge yung kung sino man yung naging in charge kasi may mga hindi dapat gawin. No? So that's violation of the media relations policy ng PNP. So may memo na kami, sir, na direct na namin for them to explain. Base sa Memorandum Circular Number 2023-053 o Revised Media Relations Policy ng Philippine National Police na pirmado ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. noong September 11, 2023. Nakasaad dito na hindi pinapayagan ang embedded media habang isinasagawa ang police operations. Pinapayagan lamang ng batas ang presensya ng mga mamamahayag sa pagsasagawa ng inventory sa mga drug operations. Komento ng ilang netizens sa live ni Labador, hindi na dapat ipinakita ang mukha ng mga natagpuan sa establishmento na sinalakay ng PNP-ACG. Ayos din Ayos din ang mga ginagawa ninyo May mga team-team pa kayo Ayos din kayo Team Michelle, Team Diana, Team Carrie, Team Dayan, kinorek pa ako. Team Dayan. Kinorek mo pa ako, ha? Malabo lang mata ko, sorry, ha? Loko Team Dayan, shout out, ha? Makukulong na kayo. Sa isang panayam, sinabi ni Captain Sabino na nagbigay siya ng instruction sa mga tao sa loob ng ni-raid na gusali na magtakip ng mukha dahil maaari silang mahagip ng kamera ng mga media na kasama sa operasyon. Base sa Data Privacy Act of 2012, ang photos, video ng mukha ay itinuturing na personal information na hindi pwedeng ilabas o ilathala ng walang permiso ng data subject. Maaaring makulong ng hanggang 3 taon at magmulta ng 1 milyong piso ang sinumang mapatutunayang lumabag dito. Nakasaad din sa Section 7 o Protection of Privacy ng Malacanang Executive Order No. 2 na hindi dapat na ilabas ng mga government officials ang personal information ng lahat ng nasa kanilang kustodiya maliban na lamang kung ipinag-uutos ito ng batas. Sino mang opisyal na lumabag dito ay maaaring maharap sa kasong administratibo. Para kay Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz, labag ang ginawang pagkuha ng video sa mga natagpuan sa establishmento. Hindi rin aniya lahat ng mga ito ay mga suspect. Sa katunayan, sa mahigit 250 na natagpuan sa lugar, 35 lamang ang inaresto. Yung inaresto natin, yung 35 na supervisors, after identifying yung 35 supervisors, out of 252 na nahuli natin, kasama na yung 3 foreigners, bali 35 yung kinasuhan natin na mga Filipinos na involved dyan sa scamming operation. Ito yung violation ng Republic Act 10175, yung Cybercrime Prevention Act, kung saan ayun nga, ginagamit nila yung mga online device para makapanloko sila ng mga tao. So, yun ang denial natin kaso. Dagdag ng opisyal, hindi sila kinonsulta kaugnay sa pagsama ng vlogger sa naturang operasyon, lalo na ang pagsasagawa ng live streaming kahit 3 beses silang nag-meeting ng PNP-ACG. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang amin sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.